Sir, malapit na sila, sir. Collision, sir. Starboard side. Starboard side, sir. Collision. Breaking news mga kabayan, sumusobra na talaga itong China. Muli na namang binomba ng tubig at intensyonal na binangga ng barko ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Ang buong pangyayari nakuhanan pa ng video mga kababayan. At heto pa, muli na namang ipinakita ng China kung gaano sila kagarapal. Lantaran ang ginagawang pag-angkin sa Baho de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough Shoal. Ano kaya ang gagawing hakbang ng Philippine government sa mga panibagong pangaharas na naman na ginagawa ng China dito pa mismo sa sarili nating teritoryo? Samantala, China nakikisawsaw na naman sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia na may kaugnayan naman sa issue ng teritoryo ng Sabah. Estados Unidos may matinding parusa na naman sa China. Hindi pa man nauupo si US President-elect Donald Trump ay agara ng pinipilayan ng Amerika ang ekonomiya ng China. Yan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito mga kabayan. Ako po si Royzy and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Bumanat na naman ang komunistang bansa ng China. Sa pinakabagong update mga kabayan, muli na namang binomba ng tubig ang barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na sakop ng West Philippine Sea. Sa video footage na ito nakuha ng National Task Force on the West Philippine Sea, makikita ang intensyonal na pagbangga ng Chinese Coast Guard Vessel 3302 sa BRP Dato Pagbuwaya. Dalawang beses din na na-water cannon ang Dato Pagbuwaya ng parehong barko ng China Coast Guard at intentional pa na tinarget ang navigational antenna ng ating mga barko. Naganap ang mga pangyayaring ito araw ng Miyerkules, December 4, 2024. Ayon kay PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hinarang din ng CCG at mga barko ng People's Liberation Army Navy vessel ang dalawang barko ng PCG. Ito nga yung BRP Teresa Magbanua at BRP Cabra. Nasa bahaging ito ng West Philippine Sea ang mga barko ng Philippine Coast Guard at barko ng BFAR para magsagawa ng routine maritime patrol at para suportahan na rin ang mga mangingisdang Pilipino na nasa bahagi ng teritoryong pilit na inaangkin ng suwapang na China. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ang PCG sa pagbabantay at pagprotekta sa mga maritime interest ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Base yan sa international law at sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS, gayon na rin sa resulta ng 2016 arbitral ruling. Dagdag pa ni Tariela, 4 na Chinese Coast Guard cutter na may mga number 5303, 3302, 3104 at 3304. Kasama pa nga ang mga barko ng People's Liberation Army Navy Type 0548 Frigate Shanning 500 at Yucheng 571 ang siya namang nagsagawa ng pangharas sa Combined Civilian Maritime Agency Mission ng Pilipinas sa bahaging ito ng WPS. Kabilang sa mga ginawa ng China, ang sinasabi raw nila na control measure in accordance to the law. Ito nga yung pag-water cannon at pagbangga sa BRP Dato Pagbuwaya bandang 6:30 AM. Samantala, isa na marahil sa mga isyu na hindi na dapat pinapakailaman pa ng China ay ang hiduwaan sa pagitan ng Pilipinas at Federation of Malaysia hinggil nga sa territorial dispute sa lupain ng Sabah. Kamakailan lamang mga kabayan ay idineklara ng Beijing ang buong-buo nitong suporta sa karapatan ng Malaysia bilang lehitimong nagmamay-ari sa Sabah. Ayon sa report ng mga Chinese state media, nasa likod ng Federation of Malaysia ang Chinese government sa anumang aspeto lalong-lalo na sa issue nito kontra sa Pilipinas pagdating sa claim sa Sabah. Ayon sa China, walang karapatan ng Pilipinas sa kung anuman ang ipinaglalaban nito sa nasabing teritoryo. Dagdag pa ng Beijing na napapaloob sa historical rights ng mga Malaysians ang ebidensya
na sila ang totoong may-ari sa nasabing lupain. Halos 100% ng mga residente ng naturang lupain ng Sabah ang ayaw din daw ang maging bahagi sila ng Pilipinas at ipinaglalaban nila ang kanilang karapatan base na rin sa kanilang right to self-determination. Dagdag pa ng China, mayroong malaking banta sa kasarinlan ng Sabah dahil maaari daw magsagawa ng paglusob ang mga Pilipino sa teritoryong ito anumang oras. Ipinahayag din ng Chinese government na magpapadala sila ng mga barkong pandigma bilang pagpapakita ng kanilang commitment sa kanilang suporta sa Malaysia laban sa Pilipinas. Ayon naman sa Pilipinas, ilang beses na nga silang nakakita o nasaksihan nga nila ang mga Chinese Navy at Chinese Maritime Militia vessels na dumadaan malapit sa Sulu Sea. Ilang kilometro lamang ang layo nito sa pinagtatalunang teritoryo. Sa iba pang mga update mga kabayan, hindi pa man nauupo sa pwesto si President-elect Donald Trump bilang susunod na leader ng Amerika. Nagdeklara na ang Estados Unidos ng malawakang importation ban laban sa China. Mukhang gusto na talaga ng mga leader ng Amerika na patalsikin ang China sa US territory. Kamakailan nga lamang ay inanunsyo ang pagban sa 30 Chinese companies na di umano'y sangkot sa forced labor sa Xinjiang, China, epektibo noong Lunes. Sa ilalim ng Labor Force Prevention Act, aabot sa 107 Chinese entities ang nasa ban list ng United States. Ayon sa pinaka-latest na mga update, pinigilan kamakailan lamang ng US Border Patrol ang pagpasok ng iba't ibang produkto na nagmula sa China. Saklaw sa bagong restriksyon na ito ang mga produktong pagkain katulad ng tomato paste, mga produktong metal, mga walnuts at mga iron ore. Apektado ang mahigit sa 30 Chinese company na gumagawa ng nasabing produkto kung saan nanindigan ng US Homeland Security na hindi nito kukonsintihin ang ilegal at pwersang paggawa ng mga produktong papasok sa Amerika. Sa pinakabagong datos noong buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan, umabot sa 3.6 billion US dollars ang halaga ng mga Chinese shipment na naharang ng Amerika. Dahil sa issue ng forced labor, kaya hindi nga daw susuportahan ng Amerika ang pag-export ng China sa loob ng US territory. Tinukoy naman ng Department of Homeland Security ang higit nga sa 100 Chinese companies na di umano'y gumagamit ng illegal na labor practices. Ayon sa mga eksperto, hindi lang para maprotektahan ang human rights ang totoong motibo ng Amerika. Ito ay isa ring hakbang para i-destabilize ang Xinjiang at para pahinain ang Chinese enterprises at mapigilan nga ang pag-usad ng China sa global market. Gayunpaman, dahil sa aksyon na ito ay tila apektado rin naman ang Amerika. Direktang naapektuhan ang maraming US firms at ang mga mamimili dahil mas mahal na ang ilang mga imports at mayroon ng kakulangan sa supply ng mga produktong ibinan ng Amerika. Hindi na bago ang mga tensyon at ang mga nagaganap na US-China trade wars mula pa noong 2018. Sa ilalim ng Trump administration ay nasimula na ang trade wars na ito laban sa China sa pamamagitan ng pagpapataw ng matataas na mga taripa. Nagresulta ito sa higit sa 360 billion US dollars na halaga ng Chinese tariff goods. Sa ngayon ay mas pinapaigting pa nga ito ng Biden administration sa pamamagitan ng pagbaban at pagpapataw ng mga sanctions laban sa mga Chinese products. Ayon sa report, higit sa 700 billion dollars ang kabuuang halaga ng palitan ng produkto sa pagitan ng Amerika at China noon lamang 2023. Ang China ay nananatili pa ring top supplier pagdating sa electronics, textile products at mga machinery sa bansang Amerika. Kaya naman gano'n na lang kataas ang kagustuhan ng Amerika para putulin ang kanilang economic ties sa bansang China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.